Sagami variant. They said it's the sweetest one, and I must say it is really true. Super duper sweet. It's my first time to try this kind of melon. It's wow. Guys, yung mga nakikita natin na fruits dyan, pwede natin i-pick. Tapos mamaya titimbangin. Ano kaya dito yung pipiliin ko? Gano'n kaya ito kabibigat? Wow! Oh my goodness, sobrang ganda. Ang sarap niyan i-juice. Perfect sa aking juicer. Ano kaya yung pipiliin ko? Hanapin natin yung pinakamalaki. Kapag mapinitas niyo po, ito ma'am, kabilang dulo, kasabit siya. Ito, tsaka ito. Para matagal po siya, tumagal. Yun pala secret po nung kaya po sa Hindi siya Japan. art lang. Ganun yung itsura niya. Kaya ganun yung mga itsura niya. Galing. Ay, thank you po. Pipitas na tayo, guys. Yun. Oh, may pang ganun pa siya, no? Para ano yung weight. Wow! Ang ganda. Gano'n kaya ito kabigat? 5 na po. Di ba? Yung next second. Wow! Hanap tayo nung medyo madadry na yung leaves na malapit sa kanya. Shucks, ang bigat. Tcharan! Mayroon naman tayo na harvest. Grabe, ang gaganda ng mga halaman nila dito. Wow. Another one. Kapag ganyan po, papatayin na sa lahat. Tapos magiging ganyan sa kanila. Ay, ganun ma'am. Talagang alis siya ang isang halaman, isang bunga lang. Oh. Pati yung kokopit po yung medium niya eh. Opo. Actually, it's hydroponics, pero hindi iba yung hydroponics, meron siyang water. Siya naman ang dinadaanan, kokopit lang. Walang kahit ano, kokopit lang po. So, Tapos ganyan siya kalinis. pag ganun ma'am, anong ginagawa niyo po sa coco pits na natapos na? Ano po, ibebenta naman sa iba. Used kokopit. Nagiging pataba po siya kasi healthy pa siya eh. Kasi one time use lang, tapos may fertilizer pa siya sa loob. Kaya nagagamit pa. Thanks. So this is the Daigoji. Yes. Daigoji melon. Let's try it. Grabe, parang may milk na agad yung melon. Ang tamis. Refreshing. And what's that variant, sir? The next one. This is Fujisawa. Fujisawa. This is a green skin, and inside is orange, much orange. Sir, may I have your name? CK, I'm CK. You're from Japan. No, I'm from Malaysia. Oh, Malaysia. Yes. Yeah, many people ask why Malaysian doing Japanese melon here. Yeah. We failed a couple of times, almost give up until we failed 5 times of cycle. It doesn't produce anything. The first one, it doesn't grow. The second one, at least 1 meter. Then the third one, size of apple. The fourth one is not sweet. Then the fifth one, at least something is presentable. Then we continue to do R&D. On the 6th, it was success. And then we open up. And even until today, we are still doing research. Try to perfect it, every variety. It's a good opportunity, and also we can help a lot of people create job here. Then we start the company. Nandito naman tayo sa kanilang mushroom farm. Sobrang high-tech. Doon sa bandang dulo may magaganda. Ma'am, ilang bags po yung nandito? Ito po, 24,000. Wow. May dalawa pa kaming room, take 10,000.
In a day, ma'am, nakakailang kilos yung harvest dito? In a day, minimum po is 50. Pinakamadami is 180 kilos. Itong nasa taas na part, magiging chicharon chips. Tapos yung nasa baba na part, yung ang stem po ang tawag sa kanya, magiging vegan bagoong na nakakarating sa Middle East. May manufacturer po na kumukuha. Kaya po ang tapon lang sa kanya, yung mismong maliliit na ugat. Galing naman pala, ma'am. No? Iba-iba pala siya per part. Taas Yeah. lang pala yung chicharon. Ito, ang high-tech nung mga mist nyo. Ano po ba yun? Yung umuusok, ma'am, yan si humidifier kasi ang gusto ni mushroom is humid. Then, may aircon po tayo kasi ang gusto niya at 28 degrees. Itong certain type ng mushroom na to. Ang ganda nga po ng design, ma'am, eh. Nung mga greenhouses. Ayan. Ito naman po, ang medium niya, ang base niya ay soda. Yung sa mga magawa ng furniture. Ang gamit lang po namin, mangga at acacia. Kasi si mushroom, lahat ng mga patapon na, yun, yan, kagaya niyan, sodas, darak, dadagdag ng nutrients like molasses. Tapos ibabag po. Yan, manual. Manual sa ibinabag. Kayo pa, ma'am, nagbebenta rin kayo nung per bags nito? Apo, ito. Ah, yan na po Ito yun. siya. Kapag si mushroom, yung kagaya nun, yung wala pa siyang laman, yun ito pa yung kulay niya. Tapos ipe-press. Tapos papakulo. Ito ma'am, steamer yan. Yung dalawa niya steamer. I-steam it for 11 hours at 100 degrees para mawala yung any... Kasi ano siya, amag eh. Opo. So kailangan, ang mabuhay lang na amag, yung gusto naming amag, si oyster mushroom. Kaya papatayin muna siya bago namin lagyan ng bisi. Ito ma'am, may bisi. Tapos, ma'am, 6 months po ba yan? Ito, dito po, dito 1 month, tapos doon 4 months. Galing. Pwede Ang po na ganda 6 ng months, box. pero kami 4 months dahil may kuryente eh. Kung hindi naman, pwede hanggang 6 months. Pero yung pinakamalakas na bunga niya is 4 months. Nandito na yung mga mushrooms, oyster mushrooms. Sobrang ganda ng quality, ma'am, ng bags nyo. Ako. Wala kasing buto si mushroom eh. So, ganyan siya, itsura niya. Ngayon po, para mapadami namin siya, tsaka mailagay namin doon na hindi ganun karami magagamit mo, ilalagay sa ganito. Ano po ito eh, buto ng ipinapakain sa kalapate. Sorghum. Tapos dito siya kumakapit, tapos yun po yung nilalagay namin doon. Kaya pala po, Kaya kala siya ko, mukhang- may hindi siya- seeds hindi ang siya yung mushroom. buto No? ng seeds. Buto siya. Doon lang yung kinakapitan ni mushroom. Ma'am, naka-solar po ba kayo dito? Opo, naka-solar kami sa, may solar pump para sa bukid. Pati yung solar na, ito ma'am, solar yan. Ayun, oh. Submersible solar power pump. Kaya nakakatipid na kami sa kuryente po. Kayo, ma'am, anong personal favorite niyo na melon? Ako ma'am sa gummy. Kasi ma'am, napakita po ba sa inyo yung tester? May tester kasi yan, ma'am, ipakita ko ma'am, yung may tester talaga ng sugar. Hindi mo pwedeng sabihin na, matamis sa akin to, hindi. Based on sugar, siya yung pinakamatamis, si Sagami, yung kulay white. Na akala nating Filipino hindi matamis, pero siya po ang pinakamatamis. Gitna ng buto at balat. Sukuha ng sample. Talagang maghihiwa pa po. Ano? Maghihiwa, yeah. You need to open. Tapos ma'am, pipigay. Kunin ka, tapos may measure. Ay, okay. Yan, 14% siya. Unlike dito, kahit nakasabit pa siya, pwede na siyang gamitin. Ito ma'am, plus. Yan, 12.8. Kasi ma'am, maano naman yung balat niya, makapal. So, nagpa-plus 1.5 kami. Mas accurate pa rin po ito, pero less, ang tawag sa kanya, less invasive na test. Ano po, ma'am, yung mga naging challenges niyo sa pagtatayo ng farm? Ako ma'am, unang challenge namin talaga is wala kasing seminar sa pagtatanim ng farm ng Japanese melon. So, sariling sikap namin lahat.
Lagi kong sinasabi na it takes us 5 harvests, nearly a year bago namin siya naging success. Noong una po, hindi yan lumalaki. Yung susunod, kasing laki lang ng apple. Tapos, lumaki naman, kasing lasa lang siya ng pipino. Madami pong pinagdaanan. Tapos yung susunod, ang problema mo talaga market eh. Kasi wala naman pong market. Immediately, kung ilalabas mo siya, hindi mo naman pwedeng ibenta ng same price ng melon kasi as I said, naka-greenhouse siya, malaki yung puhunan. Pero thankful po kami kasi madaming nakatulong. Yung mga seed growers, tapos as time goes through social media, pag po iririgalo nila yung napipick and pay nila, napupunta sila rito. Nakakatuwa yung pagpupunta yung malalayong lugar like Nueva Vizcaya, mga taga Isabela, nakakarating po dito sa atin. Tsaka after pandemic kasi yung mga tao parang namin na gusto nila yung mga farm place, parang ganon. Hindi na yung mga mall. Ma'am, in a scale of 1 to 10, gano'n na po sa tingin nyo ka-successful itong Grow West Greenfield? Ma'am, to be honest, siguro mga pa lang kami, 6 pa lang. Madami pa kaming pagdadaanan. As I said po, parang nasa 1 year pa lang po kami. Hindi pa namin napagdadaanan lahat ng pwedeng mangyari. Wala pang bagyo, na wag naman sana. Para po sa akin kasi yung success, yung nakakapagbigay ka ng trabaho sa mga ibang tao. Lalo na yung about sa farm. Kasi iba siya eh. Yung mga tao po kasi namin dito, hindi naman sila trained na maging melon farm. Mga pangkaraniwan po silang farm worker, nagpapalay talaga. Then, natutunan nila, sa sarili po nila, proud sila na, ay, nakakapagtanim na ako ng ganitong kagandang melon. Yan po. Kaya nga po, natutuwa din po ako, kaya sobrang excited ko na pumunta dito kasi kawawa po yung mga farmers natin, di ba? Recently, ang dami nilang finis na sobrang mura ng mga palay, ng mga kamatis and all. And good thing, itong Grow West Greenfield, nagbibigay sila ng trabaho and may pride kasi sobrang ganda ng mga inaani. Sobrang world class ng mga tinatanim nila. To add lang ma'am, hindi naman to brag. Dito po kasi sa amin yung mga nagtatrabaho. Since employee din naman po kami dati, alam namin yung pakiramdam na nangangamuhan. Alam namin yung pakiramdam nun. Kami po ay papasweldo kami linggo-linggo. Fix sila. Malugi man o hindi, may sweldo sila. And kapag po na-meet nila yung quota ng ane per greenhouse, meron po silang komisyon. Hindi lang basta sweldo mo. Kaya nag-a-achieve sila na makakuha ng komisyon. And libre po yung pagkain namin. Ganun. May HMO, may 13-month pay kami. Kumbaga, ibinibigay natin yung tamang sweldo para sa kanila. Unang-una dyan, dapat gusto mo ng farming. Hindi pwede na ang gusto mo lang yung kinikita sa farming. Kailangan gusto mo yung hirap and handa ka na sumugal. Kasi sinasabi po talaga sugal eh. Hindi mo alam kung bebenta ba siya kung kikita. Yun po. And malaking tulong po, yun din sana wish ko nun sa mga, lalo na dun sa, hindi naman kasi kayang lahat magtanim ng Japanese melon, malaking investment siya. Sana makita nung government side natin yung pag-fix nung benta, makontrol yung market. Kasi po ma'am kami po, dumaan po kami sa Siling Taiwan, dumaan kami sa Red Lady Papaya. Alam mo ma'am, yung feeling mo na, binibigay mo na lang yung inaani mo. What more yung maliliit na mga magsasaka. Yun po. Kaya nauuwi minsan sana, isasanla na lang yung lupa. Ang laki ng potential ng Pilipinas sa farming kasi maganda po yung lupa natin. Minsan ibang lahi pa yun nakaka-appreciate. Yun yung medyo sad part.